Ito pong si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta. Alam po ninyo, ako po ay nagre-research. Sinusubaybayan ko po silang dalawa since nung Monday. Si Senator Marcoleta at saka si Senator Ping Lacson nung nag-ano po si Ping Lacson doon sa Senate floor. Pinapanood ko, inulit-ulit ko at silang dalawa. At hindi hanggang ngayon po ay hindi pa pala sila tapos sa kanilang bangayan. So hindi ko po matapos-tapos yung aking research sa kanilang mga bangayan. Ongoing pa po at inobserbahan ko po yung ano talaga ang pwede kong masulat sa kanilang bangayan. Kulang na lang po magsabunutan sila at alam natin kung magsabunutan sila, isa po mawawala ng buhok. At alam nyo kung sino po yon. So, meron po pinupunto yun nga po, ang gusto po ni Senator Marcoleta ay madaliin na ni Senator Ping Lacson ang kanyang report, ang kanyang Blue Ribbon Committee report para sa flood control investigation niya in aid of legislation. Si Ping Lacson po, naging na siya, cautious po si Ping Lacson sa kanyang report. At nagsabi siya po ngayon, today, kahapon pala, kailangan po, magpirma ang mga senador sa kanyang report. At kailangan po yung report niya ay mayroong siyam na signatures, 9. At kulang pa po siya ng 4 na signatory sa kanyang report. Yun yung sabi ni Ping Lacson. At ang nag-sign lang daw po sa kanyang committee report ay sila Senators Hontiveros, si Senator Pangilinan, si Lacson of course nag-sign sa kanyang sariling report. Tapos si Bam Aquino nag-sign sa report. So yun, 4 pa lang sila nagsisign sa report na kailangan po nila 9. So kulang pa sila ng 5. So sino-sino yung sana yung 5 na yun? Mag-sign na kayo para hindi na mainip si Marcoleta na lagi niyang lagi niyang kinukulit at pinupush si Senator Lacson yung sa report na yan. So yung sino pa man yung 5 na magsasign, dalian na po ninyo kasi nagmamadali na po si Senator Marcoleta para malaman kung ano po yung nasa report ni Senator Ping Lacson para hindi na po sila mag-away, para pwede na po ako mag-research ng tuloy-tuloy para masulat ko na po kung ano yung kailangan ko sulatin about sa kanilang bangayan sa Senate floor nang simula pa nung Lunes. So yun, kung sino man po yun. So ang nag-sign na po, sinasabi ni Senator Ping Lacson, syempre siya, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Hontiveros, at saka si Bam Aquino. So sino pa? Posible po magsasign yan pag natapos na yan lahat, pag nakapag-sign na yung iba, sa-sign po dyan si Senate President Tito Soto. So 5. So kulang na lang po ng 4. Sino-sino pa yon? Tingnan po natin, hintayin natin kung paano niya flood control. Sigurado po ako na hindi magsasign sa report na ito, 3 agad po ang hindi magsasign or 4. Si Bato de la Rosa, hindi magsasign yan kasi absent. Si Jinggoy Estrada, hindi po magsasign sa report na yan kasi sangkot siya. Si Joel Villanueva, hindi din magsasign kasi sangkot siya. Posible si Bongo, hindi magsasign kasi CLTG siya. Di ba? So, 4. Si Amy Marcos, hindi yan magsasign kasi, well, you know. Si Rodante Marcoleta, hindi magsasign. 6 na yung possibility hindi magsasign sa aking counting. So 24 po ang ating mga senador.
meron pang iba pwede mag-sign na sa i-require na 9 signatures ni Senator Ping Lacson. So yun, kung ayaw niyo po, kung nauumay na kayo sa usapin ng gera sa Middle East, tutukan niyo po yung gera between kay Ping Lacson at kay Senator Marcoleta. At hanggang ngayon medyo nag-ano pa sila, verbal war po sila ngayon sa social media. Kung kayo po ay sumusubaybay. Good news tayo. Good news po mga kaibigan. Para sa mga graduates ng technical vocational programs TESDA, sa mga graduates po ng TESDA, hindi po nagsatapos ang inyong training dahil kayo po ay nabigyan ng certificate. Yung susunod po ninyo, sinasabi nila is meron na po kayong right na makakita ng trabaho. Pwede niyo po magamit yung skills ninyo sa pagtatrabaho ninyo, paghihanap ng trabaho. Meron pong bagong nilulunsad na digital initiative para mabilisan po kayo makahanap ng trabaho at makatransition. Kung kayo po ay ma-hire, makatransition po sa inyong trabaho. Kailangan lang po ninyo maging masigasig. Dapat po gusto ninyo magtrabaho. Dapat po gusto nyo, meron kayong desire magtrabaho, hindi yung mag-desire ng pagnanasa ng ibang magandang babae. Maghanap po kayo ng desire para makatrabaho kayo, makahanap kayo ng trabaho, makapera, para tulungan. Kung meron po kayong binubuhay, hindi lang inyong sarili, makatulong sa inyong pamilya, sa mga anak nyo, So, ang TESDA nagla-launch po ng Boss Job. Ito po ay artificial intelligence na tool, AI app ito, na tinutulungan po yung mga graduates at training finishers ng TESDA para makahanap ng trabaho. Kung hindi agad-agad mabilisan makahanap ng trabaho, kung meron po kayong TESDA certification, po kayo ng TESDA, nag-training po kayo doon sa kahit anong kurso na kanilang ino-offer. Kagaya po, example, yung kapatid ko po, bago lang natapos po sa kanyang level 2 na training sa plumbing. Dito po sa Ormoc na TESDA. Binigyan po sila ng certificate. At pwede na siya maghanap ng trabaho. Pero ito pong app na ito na ay kung gusto po ninyo maghanap, pwede po kayo, malaki po ang tulong ng application na ito, bagong application na ito para sa mga naghahanap ng trabaho. Yung mga blue collar, plumbing, welding. Dito po merong yung hospitality, pang hotel, beverage, sewing, meron pong mga ganyan sa TESDA. Madami pong ino-offer ang TESDA ng mga training courses. Sa pagbe-baking, cooking, meron po sila niyan. So, kung talagang masipag kayo, gusto niyo makahanap ng trabaho, tapos kulang kayo sa inyong kaalaman sa training, mag-enroll po kayo sa TESDA. Hindi po kayo aasenso kung tatamad-tamad kayo. Kung gusto po ninyo ma-improve ang inyong sarili at makahanap kayo ng trabaho, kailangan po nyo i-invest yung self ninyo. Huwag po kayong tatamad-tamad. Kayo po ang maghanap ng trabaho. At yun nga po ang sinasabi po, 'di ba, sa Biblia, nasa tao ang gawa. 'Di ba? Nasa Diyos ang awa. So, kung kayo po ay masigasig at talagang industrious kayo, masipag kayo, kakaawaan po kayo ng Diyos at bibigyan kayo. Ganun.
Ganun na lang po sana ang mindset. Kasi hindi po lahat ng may iba kasi diyan, akala, madali lang, Lalong-lalo na yung mga trolls, yung nagto-troll dito lang sa social media. Akala nila madali yan na para sa kanila madali lang yan, tino-troll lang nila. Gagawa sila ng account, ilang account, tapos magto-trolling. Naglalaganap ng kanilang kabobohan at katangahan sa social media. Trabaho yun nila, di po ba? Pero sana po ibahin po natin, yung ganun klaseng trabaho, hindi naman po yun solido na trabaho. Kung gusto niyo po matulungan inyong sarili at kung gusto niyo pong makatulong sa kapwa niyo, gumawa po kayo ng gumawa po kayo ng mabuti na gagawain. At kung gagawa po kayo ng isang gawain, ay gawain na po ninyo ng insakto sa una pa lang. Kung gagawa po kayo ng trabaho, gawin niyo na pong eksakto, proper. Yung ganun ba? Hindi yung bara-bara lang, sloppy, hindi ganun yung trabaho. So, I think na-cover na po natin yan. Ano ba gusto nating pag-usapan? At yun nga po, kung kayo po ay talagang desidido na i-improve ang inyong kalagayan sa buhay at hindi maging pasanin sa sa gobyerno, lalo na kung tambay-tambay lang kayo sa bahay, ganun, tapos huwag po kayong ganun. Hindi na po uso ngayon ng tambay. At alam po natin, hindi na po din uso yung katamaran ngayon. At kung tamad kayo, tapos wala kayong pera, tapos nag-aano lang kayo sa gobyerno, masama naman po yun. Hindi naman po lahat ng oras or tao Pilipino dapat maging pasanin ng gobyerno. 'Di ba? I mean, sino nga yung presidente ng Amerika? Meron sinabi po ng isang presidente ng Amerika. Tagalogin ko lang ha. Sabi ng presidente na yon, I think si Joseph Kennedy na presidente nila doon. Sinabi niya na wag daw tayo sa kanila, wag daw ang mga tao magtanong kung ano ang magagawa ng gobyerno para sa tao. Ang gawin daw, ang eksakto na mindset is tanungin natin ang gobyerno kung ano yung ating maitutulong sa gobyerno para sa kapakanan nating lahat. Parang ganun yung punto ng kanyang quote. Hindi ko lang ma-remember exactly paano sinabi binanggit niya yon sa English. So ganun. Tayo po, maging kusa natin, tulungan ang ating gobyerno sa lahat ng magaganda nilang programa, sa lahat ng alam natin na ikabubuti ng ating lipunan, di po ba? Nakakaumay na po yung makikita natin sa gobyerno ngayon sa social media, sa news, may mga tao, may mga personalidad, may mga politiko na walang ibang ginawa, batikos sa kasalukuyang gobyerno. Tapos magyayabang na meron daw silang solusyon, ganito, ganyan, dapat madali lang gawin yan, ganyan. Pero hanggang salita lang man talaga sila ginagawa, mayabang lang po. At instead na makatulong, nagkakagulo pa po sa lipunan. So hindi po yun maganda. Hindi na po uso ngayon yung mga ganun. Trabaho sana, sabi-sabi trabaho, pero ang nagtatrabaho po sa kanila yung kanilang baba, yung kanilang mouth. Pero kung sasabihan, i-challenge niyo, sige, gawin mo na. Kay madali lang man ka. Like say, madali man magpadala ng eroplano doon sa Middle East na may gera. Tapos tina-challenge mo, sige, padalin mo. Hindi naman ginagawa. Kasi yabang lang talaga. So tayo mga Pilipino, responsibilidad din natin na sana tulungan po natin yung gobyerno kung may magagandang programa ang gobyerno, wag po natin siraan.
Wag po natin isipan na siraan. Wag po natin pag-isipan ng masama. Lalong-lalo na ngayon nakita ko na may ginagawang measure para po sa ating mga senior citizens. Yung pong ating mga senior citizens na meron na pong national ID, PhilSys ID, may ginagawa po ang programa ang gobyerno na para maging madali mabigay ang kanilang mga benepisyo, lalo na sa SSS, GSIS, yun na lang po ang gagamitin nila, yung kanilang national ID. At meron pa silang mga pinataasan pa yung kanilang mga pensyon, mga ganon. Pag ikaw ay tumungtong sa edad na ganito, inaayos po ng ating gobyerno, maayos naman po ang mga programa. Hindi lang po ninyo, hindi lang pinapansin ng mga Duterte supporters, hindi nila nakikita yung ginagawa ng gobyerno ngayon kasi nakatutok po sila kay Duterte at dapat para sa kanila, dapat si Duterte lang ang gumagawa. Ang problema po, ang realidad po ay si Rodrigo Duterte ay nandun na po sa dahig. At hindi na po siya magiging presidente ng Pilipinas ever. Yung anak naman po niya abala sa kanyang ang anak niya na babae hindi abala sa pag-govern ng bansa. Abala po si Sara Duterte gumawa ng mga distractions para yung mga tao hindi mapansin yung mga kanyang impeachment. Hindi po yung ginagawa ni Sara Duterte, distractions. At chaotic po siya. Hindi ko maintindihan bakit hindi napapansin ng kanyang mga supporters ang pagkagulo ng kanyang isip. Binabasa na lang po niya ang kanyang sinasabi pero hindi po niya talaga naiintindihan. At example na po yon yung sinabi niya about sa enerhiya. Na dapat daw hindi tayo magbisikleta para makapreserve tayo ng gasolina. Yan ang gustong presidente ng mga DDS sa 2028. Paano kung ma-impeach yan? Paano yan magiging presidente ninyo? Hindi pa ba sapat na presidente na yan siya ng impyerno? Si Sara Duterte? Hinako na yung impyerno, di ba? Doon na lang sana siya. So, hindi ko talaga alam, hindi ko maintindihan, sumasakit yung ulo ko. Unfortunate yung nangyari sa kanyang anak na ginamit ng kung sino man, yung kanyang mukha ng kanyang anak, ginawa ng quote card. Pero hindi po yun galing sa amin. I don't think na, hindi nga yun napansin Nung lumabas lang siya ng pahayag, doon na kami nagtaka bakit siya nagsabi ng ganon. Umikot po yon doon sa kanilang mga pahina ng mga pro-Duterte. Hindi po yun na nag-crossover. Ang nag-crossover po na balita, yun nga, ay about yung natae sa spa. Yun po. Na DDS SOCMED influencer. Yun po yung natututukan, hindi po yung anak, hindi po yung minor de edad na anak ni Sara Duterte. Di ba? So, ewan ko. Kung ganyan, protektahan mo Inday yung mga anak mo. Protektahan mo, lalong-lalo na minor de edad sila, protektahan mo sila na hindi maano yung privacy nila. Pero to protect them, you have to talk to your own SOCMED, you have to talk to your own PR team. Diba? Nandyan lang sa kwadra ninyo, Inday Sara, yung naggumawa ng code card na yan, na nagpakalat ng code card na yan. Huwag ka namang madadamay sa iba na hindi naman yan ang tinututukan. Kakulango.
luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang